Ang bunga ng tuba-tuba, nakakalason. Nilalantakan ng isang pamilya ng jewel bug ang katas ng bunga. Etong isa ito daw yung mga gusto nilang bunga. Kaya ito yung pinagtitripan na kinakain nila. Ang isang ito, pinagpepiestahan na ng mga langgam. Makaligtas kaya ang jewel bug? Ang pagprotekta sa mga buhay ilang at ang pag-asa ng ilang katutubo sa kalikasan para sa kanilang pagkain. Isang maselang balanse na patuloy na sinusubok. Sa bawat huli, sa bawat kuha, may kapalit. Hindi naman sila exempted from complying with the law. Hanggang kailan natin masasabi na sapat na at kailan nagiging kasakiman ang ating pangangailangan. Identified this is a male macaque. Yung IPs natin, kinukuha lang nila yung what's enough for them. Kasi livelihood din naman kasi ito. They are the main protectors of the forest. Sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, isang tanong ang umuukit. Hanggang saan ang hanggangan ng tao? Ang makikinang nitong likuran, para bang ginto sa ibabaw ng halaman. Tahimik itong kumakain at unti-unting dumadami. Hanggang sa ang katas nito, tuluyan na nitong maubos. Pero ang bunga ng tuba-tuba, nakakalason. Makaligtas kaya ang jewel bug? Sa Cagayan de Oro, ang bakuran na ito sagana sa nakakalasong halaman na tuba-tuba. Pero ang bunga nito, tirahan at pagkain para sa makikinang at makukulay na jewel bug. Kasama ang 4 na anak, masayang nilalantakan ng isang pamilya ng jewel bug ang katas ng bunga. Ang laso na posibleng walang epekto sa mga insekto. Ang jewel bug mukhang nagpapakitang gilas. Kadarating pa lang namin, lumapit na agad. Lumapit siya, Nagkukwentuhan na kami dito kanina ni Sir. Bigla may lumapag na dito na bug dito sa telepono ko. Very colorful bugs that we have na feature ng isa sa local vlogger. 2019 ang simula ni Walter ang paggawa ng online content. Kasama na rito ang jewel bug. Unang-una, bakit ito yung napili mong topic na i-vlog? Nakita ko sa harap ng bahay namin. Tapos first time ko nakita yung mga nymphs niya, yung mga juveniles. But beyond that, there was no fascination and no academic background on insects. Wala po, hindi So, ako talagang- hindi ako expert. Creating Urban Wild Video, an animal program dito sa Cagayan de Oro is yung sa likod ng bahay namin, ang daming classic-classing birds na I don't see, it's not your everyday birds. Pakay ni Walter na makunan at maipakilala online ang iba't ibang buhay ilang sa Cagayan de Oro. To learn. Isa na yan, marami. To learn. To appreciate more yung mga wildlife. Phytophagous o insekto na kumakain ng halaman ang mga jewel bug. Kaya naman ang ilang bunga, kapansin-pansin na natutuyo na. So isa-isang puno dito, ang daming mga insects. Sa dami nito, posible raw na maging peste ito sa halaman. Dahil tsak na mauubos ang bunga, dahon at dagta nito at magdudulot ng paghina at pagkamatay ng halaman. Etong isa, ito daw yung mga gusto nilang bunga. Kaya ito yung pinagtitripan na kinakain nila. Tingnan natin sa loob kung meron. Wala. Dry lang.
Tinatawag din itong jewel stink bug dahil sa inilalabas nitong hindi kaaya-ayang amoy kapag nakaramdam ng panganib. Mas marami, mas malakas ang amoy. Kaya madalas kumpulan ang mga ito sa halaman. Meron siyang metallic bluish green dun sa head. Yung thorax naman is red, and then the whole abdomen covering the shield of the wings. It's a combination of green bands and red markings. No? Some insects, they use this kind of color sa katawan na to ward off birds. I'm not edible. Huwag mo kainin kasi mamamatay ka. Pero because of the color patterns that they have, iniiwasan sila ng mga ibon. Hawak ko ang bunga ng tuba-tuba. Tuloy pa rin ang paglantak ng jewel bug. At nang mabusog na, dumudumi ito. Ang dami sa ayun, tumai. Tumai siya. Ayun, tumain na naman. Tumain na naman siya or umihi, or whatever. Yan, oh. Sa hardin na ito, may nakiki-over the bakod. Dito napiling mamahinga at mangitlog ng mga jewel bug. Sarap na sarap ito sa pagkain ng bunga. Pero bakit ang isang ito tila pinagpepestahan na ng mga langgam? Posible kayang nasobrahan na ito sa kain at nalason? Pwede silang malason, especially yung mga nymph stage or yung mga early stages, hindi pa adult form. Pero may mga plants din, halimbawa yung sa tuba-tuba, meron yung toxic compounds. Minsan hindi sila nagkaka-cause directly ng death. So minsan nauuna pa nilang kainin or infestate yung tuba-tuba bago sila mamatay, kung mamamatay man sila. Yung mga iba, they overcome this mechanism. Dagdag pa ng entomologist na si Dr. Christine Jewel Yabut, ang mga insekto gaya ng jewel bug ay may kakayahan na masanay sa mga halaman na may lason o toxic tolerance. Pero ang tao, wala umanong kawala sa lason nito. Kwento ng ESL tutor na si Joan, nalason daw siya noon dahil sa pagkain ng bunga ng tuba-tuba. Yung 16 years old ako, parang asaran lang yung mga kapatid ko. Sabi nila, ate, gusto mo kumain? Chinese peanut. Lasa nun, parang cashew nut, parang sting sa dila ko. Tapos medyo nahihilo na ako. Pero parang may naramdaman ako na nasuka, nakatulog ako. Pero masakit pa rin ang katawan ko, ang tiyan ko. Siguro dasal din, kasi nagdarasal dali talaga ako. Ngayon kong mamatay. Paliwanag ng toxicologist na si Dr. Kenneth Go, nagtataglay ito ng 4-bol esters, isang chemical na delikado sa tao kapag ito ay nakain. If you take the Jatropha in the raw form, delikado yon. May mga phenolic esters that could be toxic. For instance, ano ang purpose ng ricin? It's a chemical found in the natural product that can cause yung cardiotoxicity. Tapos meron siyang hematologic effect. Pwede kang ma-destroy yung kanyang red blood cell. No? So, delikado yon. No? Ang pagkain ng tuba-tuba ay posibleng magdulot ng matinding pagkalason at kamatayan. First is that it's best to consult a doctor. It doesn't have to be a toxicology, it can be a doctor. Pwede naman tulungan ng National Poison Center through telephone help. No? But the important thing is, masabilay siya na hindi siya makakaroon ng toxic effect within 24 hours. Wala naman problema yon kung mahawakan. It's when it gets to the body. Nagsisilbing pagkain din ng ibang hayop ang jewel bug, gaya ng mga ibon. Sa liit nito, hindi na nito naipapasa ang lason na nakakain mula sa bunga ng tuba-tuba sa kanilang predator. Itinuturing na specialist o insekto na nanginginain sa iisang species o uri ng halaman ang mga jewel bug. Pero sa kuha ng content creator na si Walter, tila paborito ring tambayan at kainin ng mga jewel bug ang halaman ng aratilis. So pag sinabing generalist, lahat ng mga halaman, kinakain nila, maraming species ng halaman. Kapag ka naman specialist, so meron silang mga special lang na halaman na kinakain nila. Pero after several studies, nakikita na rin sila na kumakain din pala sa other plant species. So there is a possibility na
Yung mga general or specialist natin is nagtatry din sila na kumain ng different species ng halaman. Bawat isa may papel na ginagampanan. Nakakalason man sa tao ang bunga ng tuba-tuba. Pagkain naman ito para sa makikinang at makukulay na jewel bag. Ang kanilang buhay, makulay. Ganda mukhang mga bata pa ito ng hornbills to prove that there is still wildlife and there is a good reason to protect this area. Ang kanilang presensya, biyaya sa mga katutubo sa Hilagang Luzon. Siyempre, pasaray mo, masara namin, dahil kayo, mahal. Ergam erganin masara, ano ka? Sa pagitan ng tao at buhay ilang, paano binabalanse ang parehong pakikipaglaban para mabuhay? Sa liblib na komunidad sa Cagayan Valley, nakadepende pa rin sa pangangaso ang buhay ng ilang taga rito. Ang mga buhay ilang hinuhuli at iniihaw. Mga sawa, unggoy, cloud rat o buot, at maging ang endangered na hornbill. Ang sawa pinagtutulungang balatan ng mga tao. Samantalang ang unggoy at cloud rat naman malinis na at tapos nang ihawin ito sa apoy. Ang pangunguha ng mga hayop sa gubat tila sobra-sobra na. Ayon sa Environmental Law Enforcement and Protection Service ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, Sa enforcement, meron tayong mga pinapakreate ng mga quick response team. As much as possible, we want to prevent the killing or destruction of wildlife. That's why it should be immediate. Natunton itong storya nito doon sa mga nakita online and nakakabahala yung dami ng mga hayop na pinapatay at tinetrade. pinuntahan namin ang lugar kung saan nakatira ang mga katutubo kasama ang Kaakibat Biodiversity Watch, isang grupo na nagbabantay ng gubat at nagdodokumento ng mga hayop. Titingnan natin yung kanilang status, kung marami pa ba sila dito o malaki na yung impact ng hunting dito sa liblib na lugar na ito sa norte. This is supposed to be an easy trail, an easy trek. Pero dahil sobrang putik, papunta dun ang hirap. Nandito tayo sa isang community na mga Aitas. Aitas don't really live in a community because they're nomadic. Sa kusina ni Roger, nakasabit ang mga panga ng baboy ramo at bungo ng unggoy. No, nakatang mawa ng gamitayan makanasir, aja lang, papami. At dahil awan sir nga pa. At dahil time nga awan. At dami time nga awan. Ang mga buto ng mga hayop na kanyang nahuli at pinagsaluhan sa kanyang komunidad, itinabi ni Roger. Kawalyan may gamin sir di ko agko tigas toy. Tano di mo idulin ngamin nato kay sangga pulo sa makaalan. Sa edad na 58, hindi raw siya maaaring huminto sa pangangaso, lalo na pinag-iipunan niya na madala sa ospital ang kanyang apo. Ang tawag doon sa kondisyon na yun is atresia ani, Nangyayari yan talaga as an abnormality. And binubutas yung tiyan para doon lalabas yung dumi. Trabaho lang ako sa, sir, dyan sa
Taniman? Makipagtatanim lang ako po sir Mm. sa mga mais at saka palay. Sa tuwing siya naman ang nangangailangan ng serbisyong medikal, ninalaga niya raw ang bungo ng mga unggoy na kanyang nahuli. Sa paniniwalang mawawala ang iniindan niyang sakit. May ospital sa kanilang bayan, ngunit hindi nila kayang tustusan ang gastusin. Nomads po sila eh. Kasi may mga housing projects po tayo na ginawa sa 2 barangay. Lang di po sila nagtagal doon. Iniiwan po nila yung housing tapos lilipat po sila sa isang area. Tapos magtatanim, pag wala na naman po, lilipat na naman po. Kilala rin ng mga ngaso sa kanilang lugar ang katutubong si Jesus. Kastoy sir, mga pero at kagan. Ila ko tidado mali pa kwarta. Tapos no ada ti pang-alawas di kiti agbasa sir. Aabot daw ng 5 hanggang 10 tao ang kausap niya at bumibili ng mga nahuling hayop kada 2 linggo. Butawan ti adal ay awan ti amumiti ba nag bilang man kang kanti 150 lang. Hindi rin daw niya alam na bawal ang pagbebenta ng mga buhay ilang. Ami mapan ila ko dyan sir. Pero dumanon dati kagabsat ng Ilocano dito sir. Times are changing. They need cash to be able to send their children to school. Nakakalungkot pa is hindi lahat ng binebenta nila ay nako-convert nila into cash. Paliwanag naman ng National Commission on Indigenous People Region 2, ang ahensya na nangangalaga at nakikipaglaban sa karapatan ng mga katutubo. I-recognize talaga na sa kanila talaga yung lupain na yun. Kasi yun yung buhay nila and nandun yung kabuhayan nila. Umaalis sila sir for fear of life di ba? Kasi pinapaalis sila sa lupang kanila talaga yun. Simula pa lang sa pangangaso nabubuhay ang mga katutubo. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ito dahil nagbago na rin ang kanilang pangangailangan. Ang pangangaso, kadikit na ng buhay ng mga katutubo. At sa oras na hindi sapat ang kanilang kita, ito ang natitira nilang alam na kabuhayan para maitawid ang pang-araw-araw na gastos at gutom sa kagubatan. Ang hunting sa Pilipinas, the moment nung dumating yung mga sinaunang tao dito sa Pilipinas. Kasi ang hunting, it's a form of subsistence para sa mga tao. So kailangan nilang gawin yun para mag-survive. Pero iba na raw ang sitwasyon ngayon. Yung pagpatay at saka pag-destroy sa mga wildlife na ito is a violation of RA 9147. Kahit man mga kasama natin sa indigenous peoples, hindi naman sila exempted from complying with the law. But yung tinatawag na sustainable na paggamit ng mga IPs is also recognized. Ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 ay batas na nagbibigay karapatan sa mga katutubo na gamitin at pakinabangan ang mga likas yaman sa loob ng kanilang ancestral domain. Kasi dami silang nakukuha na ganun. Marami? Oo. Sako-sako yun. Ito yung story namin about trying to catch the hunters. Nung nandito na kami sa site mismo, lumabas yung katotohanan na itong mga katutubo natin, sila yung nag-hunting. We met the DNR in this region. Pinag-usapan namin kung ano ba yung mga lugar na pupuntahan namin kasi nakaka-alarma na yung bilang ng mga nadodokumentuhan nila na wildlife hunting. Ebidensya na may nagka-camp dito. So, bago pa eh. Hindi pa tuyong-tuyo yung mga dahon ng saging. So, dito sila nag-camp. Ang target nila, yung mga paniki. So, this is the situation, hinahanapan namin yung mga areas kung nasa yung mga wildlife. Pero we came across this cave, yung mga kasamahan natin na taga-kaakibat, survey nila kung anong meron sa loob. Walang dagat pero may lambat
Yan ang madalas kong marinig sa kanila. Nilalambat kasi nila ang mga hayop rito. Ito yung lambat na anod. Yan po. Ang dating paisa-isang huli, bakit tila sako-sako na ngayon? Maraming bats dito, no? So dito sinasabing merong nagtatrap, nagninet ng mga paniki. Kung nahuli daw nila yan, lalagay na sa sako. Ito yung binibenta nila. Oh my gosh! Oh my gosh! Identified. This is a male macaque. Ano nga ba ang pwede mong ibigay sa kanila as alternative? They need money. Ako, si Doc Nelson Donato. Ako si Doc Ferds Resio. Born to be wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.